Ang ligbok, kinalakhan daw ni Lola Feliza. Espesyal daw kasi ang tungkulin niya noon sa kanilang tribo, kung saan siya ang napili ng pamilya na maging isang binukot. Binukot, bawal maarawan o masugatan, at sa ilang piling pagkakataon na kailangan niyang lumabas, isinasakay pa sa duyan na bitbit ng mga tagapagsilbi. Ang mukha ng binukot nakatakip, meron pa siyang taga-suklay, tagapagpakain, Kanugon lang si kene-keneng hangin. pero may mahalagang tungkulin sa pamayanan ang binukot, ang makabisado, ang ilan sa mga epiko at awitin na nagsisilbing kasaysayan ng kanilang tribo. Ang kwento ng mga binukot, inilahad na noon sa dokumentaryo ng eyewitness ni Cara David. Bawal ba pawisan? Ayaw niyo pawisan? Bawal. Ito rin ang naging inspirasyon ng epic serye na Amaya. Sa loob ng mahabang taon ng pagiging binukot, naging bihasa na raw si Lola Feliza sa pagsalita at pag-awit sa lengguwaheng ligbok. Marunong din siya ng kanilang tradisyonal na sayaw. Dara sige ni kanan. Di maday hambal nga binukot. Ay sa gagawa siya mainit. Gadayan sa uma. Ba panulinggaw ka sudan. Kapansin-pansin ang maputing balat ni Lola Feliza. Ipinakita rin niya ang kanyang mga tattoo, palatandaan daw ng kanyang pagiging binukot. Nanay ko, oh! Pero karangalan mang maituturing sa isang tribo kapag hinirang kang binukot, may kasama itong malaking sakripisyo. Huwag kang lipay, gimbukot ka. Insap. Yangot ka na. Insap na yung ngotan Sa ka. to bukuton team ko nga may iwan team hindi team mag-ubrang ay gakaon ka ba? Ay nahuya ako mo. Akong hilamon daya mo. Katunayan, sa kanilang lugar, wala na ngayong gustong magmana ng pagiging binukot. Kaya nangangamba rin silang baka tuluyan ng malimutan ang wikang ligbok.